Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong pinalulungka niya, pinupuri ka namin, Inarangal sinasambang ka namin, pinagbubunin ka namin, pinasasalamatan ka namin. dahil sa dakila mo aking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo to na anak, Panginoong Diyos, Sotero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sandibutan sa akin. Ikaw na nag-aalis ng mga Kasalanan sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naduluglang sa kanan ng mga sa maawa ka sa akin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kalakasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kagitan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilalaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan, kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilikha pa kayo ng mga awit sa salyon ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at na mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi, kaya nga, kayo ang unang ipatatapon, matitigil na ang iyong mga pagpipiging at pagpasasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain, nila dooy tumatahan, tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa yung purihin ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa inyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inlibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit nga'y inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narin ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Masama po bang kumain ng masarap? Chef, masama bang kumain ng masarap? Hindi. Masama bang mahiga sa malapad na kama at malambot? Ano ba ang size ng bed ninyo? King size? Queen size? Masama bang mahiga ron? Masama bang uminom? Hindi. Pagka yung inom ay in moderation, hindi masama. Pero bakit sa unang pagbasa, mga kapatid, ay ikinokondem ni Prophet Amos yung mga gumagawa nito? Kasi meron pong isang detalye tayong hindi pa nababanggit. Kumakain sila ng masarap, nahihiga sila sa malambot na higaan, umiinom sila na parang walang pakialam sa mga mangyayari. Sinasabi po, mga kapatid, na ang opposite ng love ay hindi hatred. Ang opposite ng love ay indifference. Wala kang pakialam. At sa unang pagbasa, sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig po natin na meron pong mayaman at meron pong taong mahirap na ang pangalan ay Lazaro. Si mayaman ay nabubuhay kamukha ng mga binanggit ni Prophet Amos sa first reading. Kumakain ng masarap, nagsusuot ng magandang damit. May narinig ba kayo na sinaktan niya si Lazaro? Wala naman, di ba? Hindi nga niya pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero that is precisely the point. Wala kang ginawa. Hindi mo tinugunan ang pangangailangan ng taong nasa labas ng pintuan mo. Kaya nung namatay itong dalawang ito, pareho silang namatay, death is the greatest equalizer. Mayaman, mahirap, lahat mamamatay. So namatay sila. Pero pagdating sa kabilang buhay, saan napunta si Lazaro? Napunta siya sa kandungan ni Abraham.
Yung mayaman, napunta sa Hades. So how will we understand this, my brothers and sisters? Ang kaisipan po ng mga Hudyo, ang mga matuwid ay napupunta sa kandungan ni Abraham. Father, langit ba yon? Hindi pa po yon langit. Kasi hindi pa nabubuhay muli si Kristo. Kaya doon muna sila. Pagpalagay natin, isipin natin yon bilang isang waiting room kung saan nandun yung mga matuwid at namuhay ng mga marangal. No? At doon po sa Hades, yun naman yung conception natin ng impyerno. Doon naman pinarurusahan. So, nung nakita, nung mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham, ang sabi po niya, pakiusapan niyo man po si Lazaro na isawsaw ang daliri niya sa tubig upang palamigin sa aking dila. So, ang sabi po ni Abraham, ay hindi, kasi malaki ang gawak sa gitna natin. Nandiyan ka, nandito ako, hindi ako pwedeng pumunta dyan, hindi ako pwedeng pumunta rito. So, humirit na naman yung mayaman. Ang sabi niya, pakiusapan niyo nga po si Lazaro na pumunta sa bahay ng aking ama. May 5 po akong kapatid, babalaan niyo sila. Kasi baka ganito rin ang mangyari sa kanila. Ano sagot ni Abraham? Ang sagot niya, kung hindi niyo pinaniniwalaan yung mga sulat ni Moises na meron kayo ngayon, hindi niyo paniniwalaan kahit na ang isang tao na namatay ay mabuhay muli. So, ano po ang significance nito para sa atin mga kapatid? Nung nabubuhay po yung mayaman at si Lazaro, kung mapapansin nyo, walang connection. Nandun siya sa labas, si yung mayaman, si Lazaro nasa labas, yung mayaman nasa loob nag-i-enjoy. Walang connection. Pero nung namatay sila, the rich man is trying to establish a connection with Lazarus. So mga kapatid, ang kahalagahan nito, hanggat makagagawa tayo at matutugunan natin ang pangangailangan ng mga nangangailangan dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo, gawin natin yan. Kasi pagdating natin sa kabila, hindi na tayo makakagawa ng kahit ano. Our hands are tied. Wala ka nang magagawa. Ang tsansa mo nandito na sa buhay na ito. Establish connections with as many people as you can. Huwag kang mag-concentrate sa isa lang, dito lang sa tao na to. Hindi. Kumalat ka. Tugunan mo pangangailangan ng mga nakikita mo nangangailangan. Hindi ka lang magtutuon sa kapamilya mo, hindi ka lang magtutuon sa group of friends mo. Yung pangangailangan ng iba na kahit na hindi mo kilala. Dito po may mga nagpupunta. Lagi namang ang puntahan ko, hindi barangay simbahan. No? Nagpupunta sila rito, mga kapatid, binibigyan namin. Hindi man yung halagang hinihingi nila. Minsan, nanghihingi ng 5,000 Paano ko ibibigay? Bibigyan ko ng maliit na halaga. Bibigyan ko rin ng kung merong noodles dyan o bigas. Hindi. Sige. Pero always respond to the needs of others. Malaking kasalanan ang hindi gawin yon sapagkat tayo po ay nagnanakaw. That is against the 7th commandment. Pumapasok na naman ba sa isip ninyo yung nakatira sa malaking bahay na may katungkulan sa DPWH, samantalang yung mga tao nalulunod sa baha, nasisira kalsada? It is very easy to think of them immediately. Pero sa pagkakataong ito, yung pagtingin natin, ituon natin sa mga sarili natin. Ang sabi po ni San Pablo sa 2nd pagbasa, mga kapatid, ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Laging merong love letter si St. Paul sa atin sa 2nd reading. No? Ang gusto lang naman niyang sabihin sa atin dito, pagsikapan mong maging mabuting tao. Kasi minsan lang tayo dadaan sa buhay na ito. Di ba kapag kapatay, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anumang ang mabuting maaring gawin ko ngayon. Kinakanta ba yun para doon sa nakakahon sa harap? Hindi. Kinakanta yun para sa mga nakikiramay at nakikimisa at makikipaglibing.
Kasi pinapaalala sa kanila na minsan lang tayo dadaan. Make the most of it. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na tulad ng Amang mapagmahal, magmalasakit din tayo sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagbibigay ng lakas at pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bansang nakaririwasa, upang hindi pananamantala, bagkos pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong paglalayag sa dagat ang hanap buhay, upang manatili silang ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan, upang hindi ang pagpapasasa at luho ng katawan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga retired priests ng ating diocese na nagdiriwang ng pagkakatatag ng kanilang samahang kakapari, upang patuloy silang maging halimbawa ng pagpapakabanal at katapatan sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yaong namatay sa sakuna sa karagatan, upang tulad ni Lazaro ay makamit nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Ibukas ang aming mga mata sa mga Lazarong humihingi ng aming pagdamay at pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos, sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Sa wakas,
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Sa katwasan ko ng Panginoon Kristo, talagang sa anak ko ng Panginoon. Sa Panginoon Kristo, kung luto ko kung pagkakalo sa kasalanan, para sa dapat ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahahayag sa ginanap na pagdiriwang. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.